Gawa tayo ng number cake plus nagbanding lang pamilya sa resort na malapit dito sa amin. Hello mga Mima, tara at samahan niyo ulit ako sa aking another super duper late upload. Gabi pa nga lang ay nagtimpla at nagluto na rin ako nitong cake dahil nga kinabukasan ay meron kaming lakad. Kaya naman tinapos ko rin to nung gabi para nga wala na rin akong isipin. Ang hirap kasi gumala kapag alam mong may mga gawain ka pang naiwan dito sa bahay. Kaya naman gabi pa nga lang ay tinapos ko na to para naman kinabukasan ay hindi tayo mahagar de Versosa. At isa pa nga sa iniisip ko, sigurado after ng gala ay siguradong pagod at ang sarap maghilata. Ito nga palang number cake na ginagawa ko ay pagawa ng pinsan ko. Dalawa na yung pinagawa niya para sa monthly milestone ng baby niya. Number 3 and 4 ito at in advance na nga niya yung isang cake para dun sa susunod na buwan. O diba, pwede pala yung ganong technique. Sana pala ganun na lang din yung ginawa ko kay Zia noon para kahit papahano ay hindi laging late yung picture ni Zia. Madalas kasi late din yung pictorial na ni Zia dahil sa dami nga ng pagpipili ang team ay nahihirapan din talaga ako mag-design. At ito namang number 5 ay para rin sa pamangkin ko. Buti na nga lang talaga at nagkasabay rin sila. At eto nga, fast forward, kinabukasan ay lalarga na ang bangka. Pupunta lang kami sa isa sa mga resort na malapit nga dito sa amin. Halos bago pa nga lang rin yun, kaya naman first time pa lang din ng pamilya na makakarating doon. Treat nga pala to ng pinsan ko at dahil nga bihira lang siya umuwi, kaya naman parang ito na rin yung late celebration ng kanyang promotion. At eto nga, dahil nga sobrang lapit lang rin ito sa amin, kaya naman saglit lang rin kami nakarating dito sa resort. Dito lang pala to sa Paradise Farmcation. Medyo pumapatak na nga ang ulan nung makarating kami dito, kaya halos hindi na rin ako nakapag-video. Pero in fairness, pagpasok mo pa lang dito, talagang maa-amaze ka na rin sa lugar. Lalo na yung mga bata dahil talaga namang bubungad sa'yo yung playground nila. Kaya naman, eto nga kahit umaambon ay talagang hindi umaawat ang mga bata. Ito nga si Zia ay hindi rin mapigilan kahit na umaambon-ambon pa. Bukod nga sa napakadaming activities ay napakalawak din ng place, kaya naman siguradong makakagalaw rin sila ng maayos dito. At kahit nga itong si Kuya ay hindi rin talaga nagpahuli sa kalikutan ni Zia. Dahil kahit nga ako matanda na ay natuwa rin talaga ako sa playground ng mga bata. And after a few minutes, eto nga at kumain na rin muna kami para naman makapagdire-diretso ng pagligo yung mga batuts. Paunti-unti nga ay naiipon na rin yung aming angkan at kahit nga hindi maganda yung panahon ay syempre tuloy na tuloy pa rin. At habang ang sarap nga ng tulog nito ni Zia ay naisipan ko nga munang videohan yung upper part nitong resort para makita nyo rin kung gaano ba kaganda yung view sa itaas. Para sa akin ay perfect nga rin tong lugar na to for any occasion. Dahil nga napakalawak rin ng catering area nila. Medyo mainit nga lang sa part na to pero relaxing pa rin dahil kita mo naman, tanaw na tanaw mo pa rin yung kabundukan. Ang lakas nga makaprobinsya vibes at ang sarap din magmuni-muni. Alam mo yun, yung parang nag-iisip ka na wala ka namang iniisip. At tingnan nyo naman kung gaano talaga kalawak tong place nila. Siguradong hindi magiging crowded ang bisita mo dito. Bukod doon ay marami nga rin sila ditong pwedeng pwestuhan or tambayan. Kita mo naman at talagang nag-e-enjoy yung mga bata. At eto naman si Papa AR, yung aming birthday celebrant. O diba, napaka-pogi. Ilalaban ko talaga yan kay Papa P. At eto nga, pagkadating namin, sakto namang dumating din itong order ko sa online. Butterfly costume pala to. Natuwa lang akong bilhin dahil medyo nahihilig nga ngayon si Zia sa butterfly. Ang mura lang din ang bili ko nito, nasa 45 pesos lang at may mga pailaw pa, kaya talaga magugustuhan rin to ng mga junakis nyo. Kasabay rin pala nito itong swimsuit ni Zia na late na rin dumating. At syempre dahil nga galing tayo sa handaan ay hindi mawawala ang Sharon niya. O diba, at nakalagay pa talaga sa pangmalakasan kong baunan. Ganun talaga kapag pupunta ka ng handaan, aba dapat ay siguraduhin nung may dala kang baunan. Charis lang, baka naman sabihin nyo handang-handa ako. Paksiw nga pala yung ginawa ko dito, tinimplahan ko lang, inilagay ko yung mga sangkap at pinakuluan hanggang sa magmukha na siyang paksiw. Medyo marami rin pala tong binalot ng tita ko. Nako, nakakahiyaman, kaya lang mas mahirap yung tumatanggi sa grasya. Pagpasensyahan nyo na nga pala dahil napakatagal na rin talaga itong video ko. Ganun siguro talaga kapag wala pang ayuda galing kay Meta. At hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Next time ulit. Bye-bye!